Winasak ako ng taong pinakaminahal ko. Habang hawak ko ang tray ng pagkain, ang tanging nasilayan ko ay ang mapang-aping mabangiti ng asawa ko kasama ang kanyang kabit. Basura ka na sa buhay ko, Lani. Ang hiyaw niya bago ako itinapon sa gitna ng unos. Nawala ang lahat, pati ang anak, sa sinapupunan ko. Ngunit sa likod ng bawat luhang pumatak, isang bagong Lani ang isinisilang. Sino ang mag-aakala na ang lalaking pulubi na tinulungan ko ang magiging susi sa aking maringal na paghihiganti? Handa na ba silang lumuhod? Iyan, asawa ko? Huwag mo nga akong patawanin, Cindy. Isang hamak na waitress lang yan na amoy na panis na mantika. Hindi ko sisirain ang reputasyon ko para sa isang babaeng mukhang basahan. Ang tray na hawak ni Lani ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Nakatayo siya roon, suot ang kupas na uniforme ng mamahaling restaurant, habang ang kanyang mga binti ay nanginginig sa pagod matapos ang 10 oras na pagtatrabaho ng walang pahinga. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hinahawakan ang lukot-lukot na 500 piso, ang lahat ng naipon niyang tip para sa araw na yon. Pambili sana yon ng mga bitaminang matagal nang hinihingi ni Marco. Ang asawa niyang akala niya ay abala sa paghahanap ng trabaho para sa kanilang kinabukasan. Ngunit narito si Marco, nakaupo sa pinakamahal na table, suot ang isang bagong polo na hindi alam ni Lani kung saan galing. Ang kamay nito ay nakapatong sa malambot na palad ni Cindy, ang babaeng balot ng alahas at amoy mamahaling pabango. Ang singsing sa daliri ni Marco, ang pilak na singsing na pinag-ipunan ni Lani sa pamamagitan ng pagliban sa bawat tanghalian, ay tila kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng restaurant bilang pangungutya sa kanyang katapatan. Nanuyo ang lalamunan ni Lani. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit, pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Parang may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang dibdib sa bawat paghinga. Ang tray na may lamang mamahaling alak ay dahan-dahang nayayanig sa kanyang mga kamay. "Manager?" Malakas na tawag ni Marco. Ang boses nito ay puno ng pagmamataas at kawalang hiyaan. "Pakialis naman ang waitress na ito sa harap namin. She is ruining our appetite." Nakakasuka ang amoy ng pawis at pagkain na dala niya. "Hindi ba kayo marunong pumili ng empleyado?" Lumapit ang kanilang manager na may halong takot at paghingi ng paumanhin sa mayamang customer. Agad nitong hinawakan ang braso ni Lani at hinila siya palayo. "Lani, ano ba? Mag-ayos ka. Sumama ka sa akin sa opisina." Ngayon din, habang hinihila siya palayo, lumingon si Lani sa huling pagkakataon. Nakita niya ang mapang-aping ngiti ni Cindy at ang malamig na mga mata ni Marco na tila hindi siya kailanman nakilala. Wala man lang bakas ng pagsisisi, wala man lang kahit katiting na awa para sa asawang ibinigay ang lahat para sa kanya. Sa loob ng maliit na opisina ng manager, hindi na nakapaghintay ang kanyang boss. "Pasensya na, Lani, pero hindi namin matitiis ang ganitong klaseng reklamo mula sa mga VIP guest. Kunin mo na ang huling sahod mo at umalis ka na. You are fired." Inilapag ni Lani ang kanyang apron sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang sa kanyang tiyan na wala pang halatang umbok. Doon sa loob, may isang munting buhay na nagsisimula pa lamang. Isang lihim na balak sana niyang ibigay kay Marco bilang sorpresa sa kanilang anibersaryo sa susunod na linggo. Isang bata na bunga ng pagmamahal na akala niya ay totoo. Ngunit ngayon ay naging isang malupit na biro ng tadhana. Lumabas siya ng restaurant habang ang langit ay nagsisimulang magdilim. Ang mga ulap ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang bawat hakbang niya palayo sa lugar na yon ay tila paghakbang sa isang madilim na bangin na walang katapusan. Paano niya sasabihin sa munting buhay sa kanyang sinapupunan na ang kanyang ama ay ang taong bumasag sa kanilang mundo? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang puso ang paulit-ulit na pagdurog
bago ito tuluyang maging abo. Sa gitna ng papalapit na bagyo, tumayo si Lani sa gilid ng kalsada, mag-isa, talunan, at basag na basag. Hindi mo na kailangan ng susi, Lani. Wala ka ng bahay na babalikan. Ang boses ni Marco ay nanggaling sa likod ng saradong pinto. Malamig at walang pakialam sa hagupit ng hangin at ulan na bumabalot sa buong katawan ni Lani. Basang-basa na ang kanyang uniforme at ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila maliliit na karayom na nagnanais siyang sugatan. Hawak ni Lani ang doorknob, pilit itong iniikot, ngunit ang pamilyar na tunog ng pagbukas ay napalitan ng nakakangilong pag-atras ng trangka. Pinalitan na nila ang kandado. Marco, parang awa mo na. Buksan mo ang pinto. Ang pakiusap ni Lani, ang kanyang boses ay halos lamunin ng dagundong ng kulog. Wala akong mapupuntahan sa ganitong panahon. Marco, buntis ako. Ang anak natin, kailangan niya ng masisilungan. Isang matalim na halakhak ang sumagot sa kanya mula sa loob. Kasunod ang boses ni Cindy na tila isang musikang puno ng lason. Buntis? Napakaluma na ng linyang yan, Lani. Huwag mo nang gamitin ang bata para manghingi ng limos. Sabi ni Marco, baka nga hindi sa kanya iyan dahil sa dami ng lalaking nakakasalamuha. Uha mo sa restaurant. Ang sakit na naramdaman ni Lani ay hindi lamang mula sa lamig. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa kanyang pagkatao. Ang lalaking pinagsilbihan niya, ang lalaking pinagtrabahuhan niya gabi at araw para lamang makapagtapos ng pag-aaral, ay ngayon ay pinagdududahan ang kanyang katapatan. Biglang bumukas ang bintana sa ikalawang palapag. Isang malaking itim na plastic bag ang itinapon pababa. Bumagsak ito sa putikan at nabuksan. Iniluluwa ang kanyang mga luma at kupas na damit. Sumunod ang isang maliit na kahon na naglalaman ng kanyang tanging alaala mula sa kanyang pumanaw na ina. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga tanod, ang hiyaw ni Marco. Wala kang puwang sa bagong buhay ko, Lani. Isa ka lang madilim na bahagi ng nakaraan ko na gusto ko nang kalimutan. Sa desperasyon, pilit na kinalampag ni Lani ang pinto. Hindi siya sumusuko dahil sa kanyang sarili, kundi para sa munting buhay na nararamdaman niyang kumakapit pa rin sa kanya. Ngunit sa isang iglap, bumukas ang pinto at lumabas si Marco. Hindi upang patuloyin siya, kundi upang tapusin ang lahat. Sa isang malakas na pagtulak, nawalan ng balanse si Lani. Ang kanyang mga paa ay nadulas sa madulas na semento ng kanilang maliit na beranda. Ang lahat ay tila bumagal. Ang pakiramdam ng hangin sa kanyang likuran, ang malamig na tubig na tumatalsik sa kanyang paligid, at ang huling sulyap sa mukha ng asawang puno ng puot. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa matitigas na baitang ng hagdan bago tuluyang humandusay sa malamig na lupa. Isang matinding kirot ang gumuhit mula sa kanyang puson patungo sa buong katawan. Isang uri ng sakit na hindi pa niya kailanman naranasan. Isang sakit na nagsasabing may isang bagay na mahalaga ang dahan-dahang binabawi sa kanya. Napatingin si Lani sa kanyang paanan. Sa gitna ng malakas na ulan, nakita niya ang malabong kulay ng pula na humahalo sa agos ng tubig sa kalsada. Anak! Ang tanging naisambit niya bago tuluyang nandilim ang kanyang paningin. Ang huling narinig niya ay ang marahas na pagsara ng pinto at ang tunog ng pagkakandado ng gate. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng unos, duguang at walang buhay na pangarap. Nagising si Lani sa loob ng isang silid na amoy gamot at Clorox. Ang kisame ay may mga mantsa ng lumang tulo ng ulan at ang paligid ay puno ng tunog ng mga makinang tumutulong sa mga taong gustong mabuhay. Ngunit para kay Lani, ang katahimikan sa loob ng kanyang sarili ang pinakamalakas na ingay. Inilagay niya ang kanyang nangangatog na kamay sa kanyang tiyan. Ang dati ay may pag-asang nararamdaman, ngayon ay wala ng iba, kundi isang hungkag na espasyo. Pumasok ang isang nurse na may dalang chart. Ang mga mata nito ay puno ng simpatya na lalong nagpabigat sa loob ni Lani.
Mrs., pasensya na po. Ginawa namin ang lahat. Pero dahil sa tindi ng pagkakahulog at sa stress ng katawan nyo, nawala na po ang bata. Walang luhang lumabas sa mga mata ni Lani. Tuyo na ang kanyang mga mata, tulad ng kanyang puso na tila naging bato na sa tindi ng pait. Tumayo siya mula sa kama. Kahit paramdam niya ang hapdi sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Wala siyang pera, wala siyang gamit, at ngayon, wala na rin siyang dahilan para manatili sa lungsod na ito na kumitil sa lahat ng kanyang minahal. Bit-bit ang isang maliit na plastic bag ng kanyang mga basang damit. Lumabas si Lani ng ospital nang hindi lilingon. Ang sikat ng araw ay tila nangungutya sa kanyang kalagayan, ngunit sa bawat hakbang niya palayo sa lugar na yon, isang panata, ang dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Hindi na siya ang Lani na luluhod para sa pag-ibig. Hindi na siya ang Lani na tatanggap ng barya para sa kanyang dangal. Kung ang tadhana ay marunong kumuha, dapat din itong matutong magbayad. 150 piso. Iyon na lamang ang natitirang halaga ng aking buong pagkatao. Ang bawat kalansing ng barya sa loob ng kanyang bulsa ay tila isang malungkot na paalala sa lahat ng kanyang nawala, habang nakadungaw si Lani sa bintana ng lumang bus. Ang tanawin ng nagtatangkas na mga gusali ng Maynila ay dahan-dahang napapalitan ng malalawak na luntiang bukid at mga puno ng niyog ng Batangas. Ang hangin na pumapasok sa bintana ay hindi na amoy usok at polusyon, kundi amoy tuyong lupa at sariwang damo. Ngunit para kay Lani, ang bawat hininga ay nananatiling kasing bigat ng dati. Sa kanyang kandungan, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na plastic bag. Wala na doon ang kanyang mga pangarap. Wala na ang kagalakang maging isang ina. Ang tanging natitira ay ang kanyang pagod na katawan at isang pusong ayaw ng makaramdam ng kahit ano. Bumaba si Lani sa isang maliit na bayan kung saan ang oras ay tila huminto. Sa gilid ng kalsada, nakita niya ang isang maliit at lumang karinderya na gawa sa kahoy at kawayan. May nakapaskil na sulat kamay sa harap. Kailangan ng katulong sa kusina. Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Lani bago siya lumapit sa isang matandang babae na abalang naghahanda ng mga kaldero. Ineng, mukhang malayo ang pinanggalingan mo. Ang bati ni Aling Rosa, ang may-ari ng pwesto. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at habag na tila agad nakita ang sugat sa kaluluwa ni Lani. Hindi nagtanong ang matanda. Hindi siya humingi ng paliwanag. Inabutan niya lamang si Lani ng isang basong malamig na tubig at itinuro ang bakanting upuan sa sulok. Doon unang napansin ni Lani ang isang lalaki. Nakaupo ito sa isang mahabang bangko, suot ang isang kupas at may mantsa ng semento na t-shirt. Ang kanyang mga balikat ay malapad at ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo. Tanda ng mabigat na trabaho sa konstruksyon. Tahimik siyang kumakain. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang plato. Ngunit ramdam ni Lani ang isang kakaibang aura ng katahimikan at seguridad sa paligid nito. Si Enzo iyan, bulong ni Aling Rosa habang nag-aayos ng mga pinggan. Mabait na bata, kahit mukhang laging pasan ang daigdig. Siya ang tumutulong sa akin dito kapag may kailangang ayusin na bubong o bakod. Nang mapansin ni Enzo na may nakatingin sa kanya, bahagya siyang tumingala. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang maikling sandali. Isang pagtatagpo ng dalawang kaluluwang tila kapwa may itinatagong lihim na sakit. Walang sinabi si Enzo, kundi isang bahagyang tango lamang bago muling ibinalik ang atensyon sa kanyang kinakain. Nagsimulang magtrabaho si Lani sa maliit na kusina ni Aling Rosa. Ang bawat paghiwa ng sibuyas, ang bawat paghugas ng mga taba sa kawali ay tila isang uri ng meditasyon para sa kanya. Ang init ng kalan ay naging kaibigan niya dahil tila nito natutunaw ang yelo sa kanyang puso kahit pansamantala lamang. Isang hapon, habang abala si Lani sa pag-aayos ng mga silya, napansin niyang pumasok si Enzo. Hindi ito umorder ng pagkain. Sa halip,
Kumuha ito ng isang piraso ng tinapay mula sa kanyang supot at dahan-dahang lumabas ng karinderya. Sinundan siya ng tingin ni Lani at nakita niyang ibinahagi ni Enzo ang kalahati ng kanyang tinapay sa isang payat na asong gala na nakasilong sa ilalim ng puno. Ang bawat kagat na ibinibigay ng lalaki sa aso ay puno ng malumanay na pag-aalaga. Isang aksyong tila sumasalamin sa isang pusong hindi pa tuluyang nilamon ng lupit ng mundo. Napangiti ng bahagya si Lani, ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong gaan sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ang munting kapayapaang iyon ay agad na nabulabog. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng karinderya. Isang bagay na hindi pangkaraniwan sa tahimik na bayang iyon. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. May hawak na isang puting sobre na may selyo ng isang kilalang law firm sa Maynila. Naghahanap ako ng isang babaeng nagngangalang Lani de la Cruz, ang sabi ng lalaki sa isang boses na kasing lamig ng bakal. Mayroon kaming utos mula kay Ginoong Marco na siguraduhing pirmahan niya ang mga dokumentong ito, o kundi ay mapipilitan kaming gumamit ng ibang paraan. Naramdaman ni Lani ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang nakaraan na pilit niyang tinatakbuhan ay narito na naman, handang dambahin siya at hilahin pabalik sa dilim. Tumingin siya kay Enzo, na ngayon ay nakatayo na rin at tahimik na nakamasid. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang pantalon. Hindi siya pipirma sa kahit anong papel na galing sa inyo. Umalis na kayo bago ko pa makalimutang bawal ang pumatol sa mga taong ang tanging trabaho ay manakot ng kapwa. Ang boses ni Enzo ay hindi malakas, ngunit ito ay may talim na tila kayang humiwa sa hangin. Humakbang siya palapit. Ang kanyang malapad na anino ay tuluyang tumakip kay Lani na tila isang pader na hindi matitibag ng kahit anong banta. Ang abogado, na kanina ay punong-puno ng kayabangan, ay bahagyang napaatras nang makita ang dilim sa mga mata ng lalaking akala niya ay isang hamak na manggagawa lamang. Sino ka ba? Wala kang pakialam dito. Usaping legal ito. Ang nauutal na sagot ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Hindi sumagot si Enzo. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ang braso ng lalaki. Isang hawak na hindi marahas, ngunit sapat na upang maramdaman ang higpit ng kanyang mga kalyo at ang lakas ng kanyang mga kalamnan. Walang nagawa ang lalaking naka-Amerikana, kundi mabilis na bumalik sa kanyang sasakyan at humarurot palayo. Iniwan ang isang makapal na usok at ang nakabibinging katahimikan sa paligid ng karinderya. Nakahinga ng maluwag si Lani, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly sa tindi ng kaba. Inalalayan siya ni Aling Rosa paupo habang si Enzo ay nanatiling nakatayo sa tapat ng kalsada. Tinitiyak na hindi na babalik ang mga taong nagdala ng takot sa kanyang munting santuwaryo. Lumipas ang mga linggo at unti-unting nagbago ang anyo ng maliit na karinderya ni Aling Rosa. Dahil sa sipag ni Lani at sa kanyang husay sa pagtitimpla ng mga pagkaing Batangas, ang dati ay matumal na kainan ay dinarayo na ngayon ng mga driver, empleyado at maging ng mga turistang napapadaan. Ang bawat putahe na inilalabas ni Lani mula sa malapot at mainit na lumi hanggang sa malinamnam na adobo sa dilaw ay puno ng kanyang determinasyong bumangon. Ang pagluluto ang naging paraan niya upang hilumin ang kanyang sugatang kaluluwa. Sa bawat paghalo ng sandok, tila kasamang naluluto at naglalaho ang kanyang mga pait sa nakaraan. Isang gabi, habang nagliligpit si Lani ng mga gamit, napansin niyang nakaupo si Enzo sa labas. Tahimik na pinagmamasdan ang mga bituin. Ang kanyang t-shirt ay may punit sa balikat. Marahil ay nakuha sa mabigat na trabaho sa construction site na pinapasukan nito. Kumuha si Lani ng karayom at sinulid, lumapit sa lalaki at tahimik na tumabi rito. "Akin na ang damit mo, Enzo. Tatahiin ko ang punit," malumanay na sabi ni Lani. Bahagyang nagulat ang lalaki, ngunit dahan-dahan din itong tumango.
Habang maingat na tinatahi ni Lani ang tela, hindi niya mapigilang mapansin ang isang bagay. Ang tela ng damit ni Enzo, kahit mukhang luma at marumi, ay may kakaibang lambot at tibay na tila hindi pangkaraniwan sa mga murang damit. At ang kanyang mga kamay, bagaman may mga kalyo, ang hugis ng kanyang mga daliri ay tila hindi nababagay sa isang taong buong buhay na humahawak ng piko. At pala, naramdaman ni Lani ang titig ni Enzo sa kanya. Isang titig na hindi mapanghusga, kundi puno ng paghanga at isang uri ng pangangalaga na hindi niya kailanman naramdaman kay Marco. "Bakit mo ako tinutulungan, Enzo?" tanong ni Lani. Ang kanyang boses ay halos isang bulong lamang sa gitna ng huni ng mga kuliglig. Dahan-dahang itinaas ni Enzo ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa isang takas na hibla ng buhok ni Lani. Dahan-dahang inilalagay ito sa likod ng kanyang tainga. Ang haplos na yon ay kasinggaan ng hangin, ngunit nagdulot ito ng isang mabilis na tibok sa puso ni Lani na matagal na niyang kinalimutan. Dahil sa gitna ng mundong ito, na punong-puno ng mga taong marunong lang manakit, kailangan nating protektahan ang mga taong marunong pa ring magmahal sa kabila ng lahat. Ang sagot ni Enzo, ang kanyang boses ay malalim at tapat. Bumalik ang katahimikan, ngunit ito ay isang katahimikang puno ng kilig at mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Natapos ang gabi na may isang bagong uri ng pag-asa na namumukadkad sa puso ni Lani. Ngunit nang malalim na ang gabi at tulog na ang lahat, lumabas si Enzo sa likod ng karinderya. Kinuha niya ang isang makabagong cellphone na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang seryosong mukha habang sinasagot niya ang isang tawag. "Chairman." Ang boses sa kabilang linya ay puno ng paggalang. Ang lahat ay handa na sa Manila. "Kailan mo balak tapusin ang pagpapanggap na ito? Ang board of directors ay naghihintay na sa iyong pagbabalik." Tumingin si Enzo sa bintana ng silid kung saan natutulog si Lani. "Ihanda niyo ang lahat, lalo na ang mga dokumentong magpapabagsak sa pamilyang De La Cruz. Ngunit tandaan niyo, walang gagawa ng kahit anong hakbang hanggat hindi ko sinasabi. May isang tao pa akong kailangang protektahan. Ang bawat pagsisinungaling ko ay isang laso na nadahan-dahang pumapatay sa tiwalang pilit nating binubuo, Lani. Ngunit paano ko sasabihin ang katotohanan kung ang katotohanan yon ang maaring maglayo sa atin?" Ang mga salitang ito ay nananatili lamang sa isipan ni Enzo habang pinagmamasdan niya ang likod ni Lani na abala sa paghuhugas ng mga huling pinggan para sa gabi. Ang liwanag ng isang bumbilya ay nagbibigay ng madilaw na anino sa kanyang pagod na anyo, ngunit sa mga mata ni Enzo, si Lani ang pinakamagandang tanawin na nakita niya, higit pa sa anumang mamahaling painting sa kanyang mansyon sa Maynila. Dahan-dahang kinuha ni Enzo ang kanyang pitaka, isang lumang pitaka na gawa sa imitasyon na balat upang tumugma sa kanyang pagpapanggap. Sa loob nito, nakatago ang isang maliit na litrato ng kanyang lolo, ang matandang chairman ng Villaraza Group. Naalala ni Enzo ang huling pag-uusap nila. "Enzo, ang kayamanan ay madaling mahanap, ngunit ang pusong tapat ay parang ginto sa ilalim ng putik. Mamuhay ka bilang isang taong walang anuman at doon mo makikita ang tunay na halaga ng bawat tao sa paligid mo." Ito ang kanyang huling pagsubok bago formal na tanggapin ang korona ng kanilang pamilya. Isang taon na walang yaman, walang koneksyon, at walang pangalan. Ngunit hindi niya inaasahan na sa gitna ng pagsubok na ito, matatagpuan niya ang isang babaeng tulad ni Lani. Isang taong binasag ng mundo, ngunit piniling manatiling buo ang dangal. Lumapit si Enzo at kinuha ang basahan mula sa kamay ni Lani. "Ako na ang magtatapos nito, Lani. Magpahinga ka na. Kanina ka pa nakatayo mula pa noong madaling araw." "Sanay na ako, Enzo," ang nakangiting sagot ni Lani.
bagaman bakas sa kanyang mga mata ang matinding puyat. Ang pagtatrabaho lang ang tanging paraan para hindi ko maalala ang mga bagay na dapat ko nang kalimutan. Napatigil si Enzo. Alam niya ang tinutukoy ni Lani. Alam niya ang sakit na dulot ng pagkakanulo ni Marco. Sa bawat gabi na nakikita niyang tahimik na lumuluha si Lani habang nakatingin sa buwan, nararamdaman ni Enzo ang isang matinding pangangailangang protektahan ito. Hindi lamang bilang isang kaibigan, kundi bilang isang lalaking handang ibigay ang lahat para sa kanya. Samantala, sa isang madilim at magulong opisina sa Maynila, magkaiba ang eksenang nagaganap. Si Marco ay nakaupo sa harap ng isang tumpok ng mga bayarin. Ang kanyang dating makinis na muka ay puno na ng balahibo at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puyat at galit. Bakit hindi pa naaaprubahan ng loan natin, Marco? Ang bulyaw ni Cindy habang hinihila ang kanyang designer bag na tila ba ito ang tanging mahalaga sa kanya. Sabi mo ay magiging reyna ako. Pero ngayon, pati ang kuryente sa kondo ko ay balak ng putulin. Tumahimik ka, Cindy. Ang ganti ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Lahat ng investors ay biglang umatras. Tila may isang malakas na puwersa sa likod ng lahat ng ito na sinisiguradong walang bangko ang magpapahiram sa atin ng pera. Hindi alam ni Marco na ang malakas na puwersa na yon ay ang lalaking tinawag niyang basura sa restaurant. Ang lalaking nawaning kayo na tahimik na nagpapatuyo ng mga pinggan kasama ang asawang kanyang itinapon. Ang karma ay hindi lamang isang konsepto. Ito ay isang plano na dahan-dahang isinasakatuparan ni Enzo. Bumalik ang atensyon ni Enzo kay Lani na ngayon ay dahan-dahan nang nakasandal sa isang silya. Ang kanyang mga mata ay pikit na sa sobrang pagod. Lumapit ang lalaki at dahan-dahang binuhat ang babae upang dalhin ito sa kanyang maliit na silid. Ang bawat hakbang ni Enzo ay puno ng pag-iingat. Tila ba may hawak siyang isang babasaging kristal na ayaw niyang mabasag muli. Inilapag niya si Lani sa kama at kinumutan ito. Bago siya lumabas, hinawakan ni Enzo ang malamig na kamay ng babae at ibinulong ang isang pangakong hindi pa marinig ng mundo. You deserve the world, Lani. At sisiguraduhin kong sa susunod na magkita tayo sa Maynila, ikaw na ang reynang titingalain ng lahat habang sila ay luluhod sa paanan mo. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang sikat ng buwan ay tumama sa isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Enzo. Isang gintong imbitasyon para sa Villarasa Grand Gala na gaganapin sa susunod na buwan. Isang imbitasyon na kung makikita ni Lani, ay tiyak na magbubukas ng libu-libong katanungan. Ang amoy ng lansa at usok ay tila nanunuot hanggang sa aking bituka. Hindi ko akalain na dito ka na pala pinulot ng tadhana, Lani, sa isang madumi at mabahong karinderya sa gilid ng kalsada. Ang boses na yon ay kasing talim ng isang kalawanging pako. Napatigil si Lani sa pag-aayos ng mga plato nang makita niya ang isang babaeng nakatayo sa harap ng counter. Si Cindy. Nakasuot ito ng isang pulang dress na kasing tingkad ng dugo. Ang kanyang mga kuko ay bagong manicure at ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya habang pinagmamasdan ang pawisang mukha ni Lani. Ang ingay ng mga tricycle na dumadaan sa labas at ang usok mula sa nilulutong lumi ay tila naglaho sa pandinig ni Lani. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng galit na matagal na niyang pilit na ibinabaon. Ano ang ginagawa mo rito, Cindy? Ang mahinahong tanong ni Lani, bagaman ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa basahan. Kung naghahanap ka ng makakain, maupo ka. Pero kung ang pakay mo lang ay ang mang-insulto, maling pinto ang pinasukan mo. Humalakhak si Cindy, isang tunog na tila kayod ng bakal sa semento. Naghahanap ako ng murang supplier ng itlog para sa bagong negosyo ni Marco, pero mukhang mas basura pa ang lugar na ito kaysa sa inaasahan ko. At ikaw?
Mukhang bagay na bagay ka rito, Lani. Isang katulong na amoy patis. Dahan-dahang lumapit si Cindy at tinabig ang isang baso ng tubig na nasa counter. Ang tubig ay tumalsik sa uniforme ni Lani, ngunit hindi man lang kumurap ang babae. Sa halip kumuha si Lani ng isang maruming basahan na ginamit sa pagpupunas ng mga mesa na may latak ng sabaw. Ops, sorry. Ang clumsy ko talaga. Ang maarteng sabi ni Cindy habang itinataas ang kanyang kamay. Tila babalak sampalin si Lani upang tuluyan itong hiyain sa harap ng mga kumakaing customer. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ni Cindy sa pisngi ni Lani, isang malakas na kamay ang humuli sa kanyang braso sa hangin. Si Enzo. Nakatayo ang lalaki sa likod ni Cindy. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabagang uling sa tindi ng dilim ng tingin. Ang bawat kalyo sa kamay ni Enzo ay tila nagpapaalala kay Cindy na hindi ito isang taong dapat niyang banggain. Ang bawat dumi sa lugar na ito ay may katapat na dangal. Pero ang dumi sa pagkatao mo, kahit anong sabon ay hindi kayang linisin. Ang boses ni Enzo ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Umalis ka na, bago ko patawagin ang mga tao rito, upang ipakita sa iyo kung paano itrato ang mga basurang tulad mo. Namilog ang mga mata ni Cindy sa gulat at takot. Marahas niyang binawi ang kanyang braso, ang kanyang mukha ay namumula na sa kahihiyan dahil sa mga tingin ng mga taong bayan na ngayon ay nagsisimula ng magbulong-bulungan laban sa kanya. Magbayad ka muna para sa natapong tubig, ang sabi ni Lani. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Ano? Ang tubig na yan. Wala pang piso ang halaga niyan, ang hiyaw ni Cindy. Dahan-dahang yumuko si Lani. Kinuha niya ang maruming basahan at dahan-dahang ipinunas ito sa dulo ng mamahaling sapatos ni Cindy na ngayon ay may bahid ng putik mula sa kalsada. Ang bawat kuskos ni Lani ay tila isang paraan ng pagpaparamdam kay Cindy na wala ng kapangyarihan ang mga material na bagay na ipinagmamalaki nito. Ang tubig ay libre, pero ang pagpapakumbaba mo sa harap ng mga taong minaliit mo, iyon ang mahal, ang sabi ni Lani habang tumatayo at tinititigan ng diretso ang kaaway. Bagay sa iyo ang putik na yan, Cindy. It matches your soul. Hindi na nakasagot si Cindy. Sa tindi ng galit at hiyang naramdaman, mabilis siyang lumabas ng karinderya at sumakay sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng mga gulong na kumakapit sa tuyong lupa ay tila isang hiyaw ng pagkatalo habang humaharurot siya palayo. Nabalot ng katahimikan ng karinderya bago ito napalitan ng mahihinang palakpakan mula sa mga customer. Lumapit si Enzo kay Lani. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Lani, ayos ka lang ba? Tumango si Lani, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa kalsada kung saan naglaho ang sasakyan ni Cindy. Ayos lang ako, Enzo, pero alam ko ang mga taong tulad niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikitang abo ang lahat ng ipinundar ko rito. Tumingin si Enzo sa malayo. Ang kanyang mga kamao ay nananatiling nakakuyom. Sa kanyang isipan, alam niyang ang labanang ito ay hindi na lamang tungkol sa isang karinderya. Ito ay simula na ng isang digmaan na hindi matatapos hanggat hindi nakakamit ang hustisyang matagal nang ipinagkait kay Lani. Ang amoy ng pangarap na natupok ay mas masakit pa sa amoy ng sariling laman na nasusunog. Ang langit sa madaling araw na yon ay hindi kulay asul, kundi isang madilim na kahel na hinaluan ng makapal at maitim na usok. Nakatayo si Lani sa gitna ng kalsada, walang sapin ng mga paa, habang pinagmamasdan ng huling paglamon ng apoy sa maliit na karinderya ni Aling Rosa. Ang tunog ng mga kawayang naglalatayan at mga haliging kahoy na nababali sa gitna ng matinding init ay tila mga hiyaw ng pagdurusa sa pandinig ni Lani. Ang lahat ng kanyang pinagpaguran, ang mga kalderong kinalabasan ng kanyang mga masasarap na putahe, ang mga silyang naging saksi sa kanyang muling pagbangon, ay nagiging abo na
sa harap ng kanyang mga mata. Hindi makagalaw si Lani. Ang bawat paglanghap niya ng hanging puno ng abo ay nagpapasikip sa kanyang dibdib. Wala siyang narinig na pagsabog, walang babala. Nagising na lamang siya sa sigawan ng mga kapitbahay habang ang apoy ay kasing taas na ng mga puno ng niyog. Alam niya sa kanyang puso kung sino ang may gawa nito. Ang pagbabanta ni Cindy ay hindi lamang hangin. Ito ay naging isang malupit na katotohanan na tumupok sa kanyang huling pag-asa. Lani, lumayo ka muna riyan. Baka gumuho ang natitirang bubong. Ang hiyaw ni Aling Rosa habang inaalalayan ng mga bumbero. Ang matanda ay humahagulgol, hindi dahil sa nawalang negosyo, kundi dahil sa sakit na makitang muling nadurog ang babaeng itinuring na niyang anak. Nararamdaman ni Lani ang init sa kanyang mukha. Ngunit sa loob niya, may isang uri ng lamig na nagsisimulang manahan. Isang lamig na dulot ng kawalan ng pag-asa. Naisip niya, marahil ay sumpa nga ang kanyang buhay na bawat lugar na magbigay sa kanya ng init ng pagmamahal ay nakatakdang maging abo. Isang malapad na anino ang lumapit sa kanya. Hindi kailangan lumingon ni Lani upang malaman kung sino ito. Ang bigat ng bawat hakbang at ang pamilyar na presensya ni Enzo ay tila naging tanging anchor niya sa gitna ng nagngangalit na sunog. Walang sinabi si Enzo. Sa halip, lumapit siya sa gumuhong bahagi ng kusina kung saan ang apoy ay dahan-dahan nang namamatay dahil sa tubig ng mga bumbero. Pilit na hinalukay ni Enzo ang mga itim na uling. Binaliwala ang init na tila bumabalat sa kanyang mga kamay. Matapos ang ilang sandali, tumayo siya at lumapit muli kay Lani. Dahan-dahan niyang ibinukas ang kanyang palad. Doon, sa gitna ng itim na dumi at abo, ay nagniningning ang isang maliit na locket. Ang tanging alaala ng sanggol na nawala kay Lani. Ang locket na iniwan niya sa kanyang locker sa kusina bago matulog. Hindi lahat ay natupok ni Lani. Ang boses ni Enzo ay malalim. Tila isang haplos sa sugatang puso ng babae. Ang mga bagay na may tunay na halaga ay hindi kayang lamunin ng kahit anong apoy. Naramdaman ni Lani ang pag-agos ng mga luha sa kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon matapos ang sunog, humikbi siya. Ipinatong ni Enzo ang kanyang kamay sa balikat ni Lani. Hinahayaan ng babae na ilabas ang lahat ng pait. Wala na akong babalikan dito, Enzo. Bulong ni Lani sa gitna ng kanyang pag-iyak. Lahat ng itinayo ko, lahat ng pilit kong ibinangon, wala na. Humarap si Enzo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na hindi pa kailanman nakita ni Lani. Maling akala iyan. Ang karinderya ay gusali lamang, Lani. Ang galing mo, ang puso mo, at ang dangal mo ay nasa iyo pa rin. At iyon ang gagamitin natin para bumawi. Dahan-dahang lumapit si Enzo at tinitigan ng diretso si Lani. May mga kakilala ako sa Manila, Lani. Isang malaking kumpanya na nangangailangan ng taong may kakayahan mo. Hindi na tayo magtatago rito sa probinsya habang sila ay nagpapakasaya sa mga kasalanang ginawa nila sa iyo. Napatigil si Lani. Manila? Hindi ko kaya, Enzo. Doon nangyari ang lahat ng masakit sa akin. Doon ako tinapon na parang basura. Doon ka rin kukuha ng hustisya. Ang giit ni Enzo, ang kanyang boses ay tila isang utos na hindi kayang baliin. Sasama ako sa iyo. Hindi kita iiwan hanggat hindi mo nababawi ang lahat ng ninakaw nila. Pagkatiwalaan mo ako, Lani. Oras na para harapin ang mga lobong. Akala ay tapos na ang laban. Tiningnan ni Lani ang locket sa kanyang palad. Pagkatapos ay tumingin siya sa nagbabagang mga labi ng karinderya. Ang takot sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit sa likod nito, may isang maliit na kislap ng galit na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy na mas matindi kaysa sa sunog na nasa harap niya. Sige, ang sagot ni Lani. Ang kanyang boses ay naging matatag. Babalik tayo sa Manila. Hindi alam ni Lani na ang bawat hakbang niya patungo sa lungsod ay bahagi ng isang mas malaking plano ni Enzo.
Isang planong hindi lamang magbibigay sa kanya ng trabaho, kundi maglalagay sa kanya sa isang trono na kailanman ay hindi niya naisip na maaabot niya. Ang pagbabalik sa lugar kung saan ka dinurog ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Bawat hakbang ay may kasamang hapdi. Bawat hininga ay may dalang alaala ng dugo. Habang binabaybay ng lumang bus ang EDSA, nakatingin si Lani sa mga naglalakihang billboard at nagtatangkas na mga gusali ng Makati. Ang bawat pamilyar na kanto ay tila isang multo na nagpapaalala sa kanya ng gabi nang siya ay itapon sa kalsada na parang basura. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya mag-isa. Sa tabi niya, si Enzo ay nananatiling tahimik. Ang kanyang balikat ay nagsisilbing sandigan ni Lani tuwing nanginginig ang babae sa takot at kaba. Bumaba sila sa harap ng isang marangyang kondominium sa puso ng syudad. Namangha si Lani sa kintab ng mga salamin at sa gilas ng mga gwardya. Enzo, sigurado ka ba rito? Hindi ba tayo mapapaalis dito? Bulong ni Lani habang mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Huwag kang mag-alala, Lani. Caretaker ako ng unit na ito para sa isang mayamang kaibigan. Pinayagan niya tayong manuluyan dito habang naghahanap ka ng trabaho. Ang pagsisinungaling ni Enzo, bagaman ang totoo, ay pag-aari niya ang buong palapag na yon. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng isang matandang babae na may napakagandang tindig. Nakasuot ito ng simpleng puting blusa, ngunit ang bawat galaw nito ay puno ng elegansya. Lani, ito si Doña Victoria. Siya ang magtuturo sa iyo ng lahat ng kailangan mong malaman para makapasok sa mundo ng korporasyon. Pakilala ni Enzo. Si Doña Victoria, na sa katotohanan ay ang lola ni Enzo, ay lumapit kay Lani. Hinawakan niya ang mga kamay ng babae. Mga kamay na may mga peklat mula sa kusina at magaspang mula sa hirap. Hindi siya nandiri. Sa halip, tinitigan niya si Lani ng diretso sa mga mata. May apoy sa loob mo, Ineng. Kailangan lang nating ayusin ang paglalagablab nito upang hindi ka na muling matupok ng iba. Sa mga sumunod na linggo, ang buhay ni Lani ay naging isang serye ng matinding pagsasanay. Hindi lamang ito tungkol sa kung paano maglakad ng diretso o kung paano humawak ng kubyertos. Tinuruan siya ni Doña Victoria kung paano magsalita ng may awtoridad, kung paano magbasa ng mga financial reports, at kung paano itago ang emosyon sa likod ng isang matatag na mukha. Sa gabi, habang tulog na ang lahat, binabasa ni Lani ang mga files na ibinibigay ni Enzo tungkol sa kumpanya ni Marco. Doon niya nalaman ang katotohanan. Ang kumpanya ng kanyang dating asawa ay nasa bingit ng pagkabagsak at desperadong humihingi ng loan mula sa Villarasa Group, ang pinakamalaking kumpanya sa bansa. Isang hapon, dinala ni Doña Victoria si Lani sa isang malaking kwarto na puno ng mga salamin. Inayusan siya ng mga professional na stylist. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakapusod at amoy usok ay dahan-dahang hinubog sa isang maringal na alon. Ang kanyang balat ay kuminang sa ilalim ng mga mamahaling cream at langis. Nang isuot ni Lani ang isang simpleng itim na dress na gawa sa sutla, napatigil siya sa harap ng salamin. Ang tela ay dahan-dahang dumadausdos sa kanyang balat. Tila isang malamig na yakap. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang waitress na umiiyak sa ilalim ng ulan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamakaawa, ngayon ay tila dalawang madilim na lawa na puno ng misteryo at lakas. Hindi niya halos kilala ang sarili. Ang sandali na naramdaman niyang ang dating basahan ay isa pa palang mamahaling hiyas na kailangan lang linisin. Pumasok si Enzo sa silid. Napatigil siya sa pintuan. Ang kanyang hininga ay tila naputol nang makita si Lani. Lumapit siya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Lani, handa ka na. Ang bulong ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Bukas, pupunta ka sa Villarasa Tower. Doon mo makikilala ang chairman na siyang magde-decide
Kung bibigyan ng pagkakataon ang loan ni Marco, humarap si Lani sa kanya, ang kanyang puso ay kumakaba ng malakas. Enzo, natatakot ako. Paano kung makita ako ni Marco? Paano kung malaman nilang isa lang akong hamak na katulong? Hinawakan ni Enzo ang magkabilang pisngi ni Lani. Pinilit itong tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa katotohanang matagal na niyang itinatago. Hindi ka na hamak na katulong, Lani, at may kailangan kang malaman bago tayo pumasok sa gusaling yon bukas. Ang seryosong sabi ni Enzo. Hindi ako ang taong iniisip mo. Hindi ako caretaker at hindi ako mahirap. Bukas, sa harap ng chairman, malalaman mo ang lahat. Malalaman mo kung sino talaga ang lalaking nanatili sa tabi mo, sa gitna ng unos. Naiwang tulala si Lani habang lumalabas si Enzo sa silid. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang palaisipan na dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Sino nga ba talaga si Enzo? At anong papel ang gagampanan niya sa pagbabalik ni Lani sa mundo ng mga taong sumira sa kanya? Good morning, Chairman Lorenzo Villaraza. Handa na po ang lahat para sa pulong sa Board of Directors. Ang bawat salitang iyon na nanggaling sa mga gwardya at sekretaryang nakayukod ay tila mga sampal sa mukha ni Lani habang naglalakad siya sa malawak at makintab na lobby ng Villaraza Tower. Nakasuot siya ng eleganteng itim na dress. Ang kanyang mga takong ay gumagawa ng isang matatag at ritmikong tunog sa bawat pagtama nito sa marmol na sahig. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Tumigil ang lahat. Ang bawat empleyadong nadadaanan niya ay humihinto sa kanilang ginagawa at yumuyukod. Hindi sa kanya, kundi sa lalaking naglalakad sa kanyang tabi. Lumingon si Lani kay Enzo. Wala na ang kupas na t-shirt na may mantsa ng semento. Wala na ang amoy ng pawis at alikabok mula sa konstruksyon. Sa halip, ang lalaking nasa harap niya ay suot ang isang bespoke na navy blue suit na tila hinubog sa kanyang matikas na pangangatawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at ang bawat galaw niya ay puno ng isang awtoridad na tila kayang magpabagsak ng isang kumpanya sa isang kumpas lamang ng kamay. Naramdaman ni Lani ang biglang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang lalaking nagpainit sa kanya ng kape sa probinsya, ang lalaking tumulong sa kanya sa paghuhugas ng pinggan, at ang lalaking inakala niyang kapareho niya ng kapalaran ay ang chairman ng pinakamayamang kumpanya sa bansa. Ang buong buhay nila sa Batangas ay tila isang malaking palabas, isang script na isinulat ni Enzo kung saan siya ang bida at si Lani ang naging paksa ng kanyang eksperimento. Enzo, ang tanging naisambit ni Lani, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng gulat at isang uri ng sakit na hindi niya maipaliwanag. Sino ka ba talaga? Bakit kailangan mong magsinungaling sa akin? Huminto si Enzo sa tapat ng pinto ng kanyang executive office. Lumingon siya kay Lani. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malumanay, ngunit may isang uri ng lungkot na nakatago sa likod ng kanyang pagiging chairman. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pinatuloy si Lani bago niya ito isinara upang bigyan sila ng pagkakataon na mag-usap ng pribado. Lani, patawad. Ang simula ni Enzo, ang kanyang boses ay bumalik sa pamilyar na tono na narinig ni Lani sa ilalim ng mga bituin sa Batangas. Ang pagsubok ng lolo ko ay mamuhay bilang mahirap sa loob ng isang taon. Kailangan kong malaman kung mayroon pang mga taong titingin sa akin ng higit sa aking pera. At doon kita nakita. Doon ko natutunang mahalin ang isang tao, hindi dahil sa kung anong mayroon siya, kundi dahil sa kung sino siya. Lumapit si Enzo sa kanyang malaking desk at kumuha ng isang maliit na frame. Doon, nakalagay ang isang simpleng sketch, isang drawing ng karinderya sa Batangas na iginuhit ni Lani sa isang piraso ng tissue noong panahong wala pa silang makain.
Nakalagay ito sa gitna ng mga dokumentong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Nagsinungaling ako sa aking pagkatao, pero kailanman ay hindi ako nagsinungaling sa nararamdaman ko para sa'yo. Ang dugtong ni Enzo. Dinala kita rito hindi para gawing bahagi ng aking eksperimento, kundi para bigyan ka ng lakas na harapin ang mga taong kumuha ng lahat sa'yo. Lani, sa silid na ito, ikaw ang may hawak ng kapangyarihan. Ikaw ang magdedesisyon kung ang kumpanya ni Marco ay malulubog sa limot o bibigyan ng huling pagkakataon. Nanginig ang labi ni Lani. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang sako ng semento na dahan-dahang dumudurog sa kanyang tiwala. Ngunit kasabay nito, ang alaala ng haplos ni Enzo sa kanyang buhok at ang pangangalaga nito sa kanya sa gitna ng sunog ay tila mga angkla na pumipigil sa kanya na tuluyang lumayo. Ginamit mo ba ako, Enzo? Ang tanong ni Lani, isang luhang dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi. Ginamit mo ba ang sakit ko para pakiramdaman ang sarili mong kabutihan? Bago pa makasagot si Enzo, tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Ang boses ng kanyang sekretarya ay malinaw na narinig sa buong silid. Chairman, narito na po si Ginoong Marco de la Cruz at si Binibining Cindy Mercado. Sabi po nila ay may appointment sila para sa urgent loan application. Papapasukin ko na po ba sila? Napatigil ang mundo ni Lani. Ang pangalang iyon ay tila isang lason na agad kumalat sa kanyang sistema. Tumingin siya kay Enzo na ngayon ay matikas na nakatayo at nakatitig sa pinto. Ang mukha ng lalaki ay naging kasing tigas ng bakal. Hayaan mo silang maghintay ng 10 minuto to. Ang utos ni Enzo sa intercom. Pagkatapos ay lumingon siya kay Lani at iniabot ang isang folder na kulay ginto. Lani, ang nakaraan mo ay nasa labas ng pintong iyan. Handa ka na bang ipakita sa kanila na ang basurang itinapon nila ay isa na ngayong reynang may hawak ng kanilang kapalaran? Tumayo ng tuwid si Lani. Pinunasan niya ang kanyang luha at hinarap ang malaking salamin sa loob ng opisina. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang waitress na umiiyak. Ito ay isang babaeng handang lumaban. Ngunit ang tanong na nananatili sa kanyang isipan. Maari pa ba niyang pagkatiwalaan ang lalaking nasa tabi niya? O isa lamang itong bagong uri ng pagkakabilanggo sa isang gintong hawla? Ang tunog ng pagbuka ng mabigat na pinto ng opisina ay tila hudyat ng pagdating ng isang hatol na matagal nang nakabinbin. Pumasok si Marco na may malapad na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asang maisasalba ang kanyang bumabagsak na kumpanya. Kasunod niya si Cindy na panay ang ayos ng kanyang buhok at pagtingin sa paligid, tila ba tinitiyak na ang bawat sulok ng marangyang opisina ay karapat-dapat sa kanyang presensya. Hindi nila agad napansin ang babaeng nakatalikod sa kanila, nakatayo sa tapat ng malaking bintana habang dahan-dahang humihigop ng tsaa. Chairman Villaraza, maraming salamat po sa pagtanggap sa amin. Ang boses ni Marco ay puno ng kaplastikan at pagpapakumbaba. Ang aming kumpanya ay may malaking potensyal. Kailangan lang po talaga namin ng kaunting tulong mula sa inyong kagalang-galang na institusyon. Nananatiling tahimik si Enzo na nakaupo sa gilid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang asawa, kay Lani. Dahan-dahang lumingon si Lani. Ang kislap ng mga diamante sa kanyang tainga ay tumama sa paningin ni Marco. Na tila isang kidlat na biglang tumama sa gitna ng tirik na araw. Ang nangiti ni Marco ay biglang naglaho. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Maging si Cindy ay napatigil sa pag-aayos ng sarili. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa gulat at hindi paniniwala. Ang babaeng nasa harap nila ay hindi ang duguan at basang waitress na itinapon nila sa kalsada. Ang babaeng ito ay may tindig ng isang reyna. Ang bawat hibla ng kanyang kasuotan ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Leilani? Ang nauutal na sambit ni Marco. Anong ginagawa mo rito?
paano ka nakapasok sa opisina ng chairman. Ibinaba ni Lani ang kanyang tasa sa mesa. Ang tunog ng porselana na tumama sa salamin ay tila isang malakas na dagok sa katahimikan ng silid. Ako ang inyong makakausap para sa loan na ito, Ginoong De La Cruz. Ang chairman ay ipinagkatiwala sa akin ang pinal na desisyon para sa inyong aplikasyon. Humakbang palapit si Cindy, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at inggit. Huwag mo kaming lokohin, Lani. Isang hamak na waitress ka lang. Magnanakaw ka siguro, no? O baka naman kung anong ginawa mong milagro para lang makadikit sa chairman. Bago pa man makasagot si Lani, tumayo si Enzo. Ang kanyang presensya ay tila nagpalamig sa hangin sa loob ng opisina. Binibini Mercado, ang bawat salitang binitawan mo ay sapat na dahilan upang ipakaladkad kayo palabas ng gusaling ito. Si Binibining Lani ay ang aking pinagkakatiwalaang katuwang sa negosyo. At kung meron mang magnanakaw dito, marahil ay iyon ang taong nagnakaw ng dangal ng isang asawa. Natahimik si Cindy, ngunit si Marco ay mabilis na nag-isip. Lumapit siya sa mesa. Pilit na ibinabalik ang kanyang mapanlinlang na charm. Honey, alam kong may mga pagkakamali ako sa nakaraan. Pero isipin mo ang pinagsamahan natin. Mag-asawa pa rin tayo sa mata ng batas. Hindi mo naman hahayaang bumagsak ang kabuhayan ko, hindi ba? Para na rin sa ating kinabukasan ito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Lani. Kinuha niya ang isang kulay gintong folder at inilapag ito sa harap ni Marco. Sa mata ng batas, Ginoong De La Cruz, pinirmahan mo ang mga annulment papers noong gabing itinapon mo ako sa ulan. At narito ang kopya ng pinal na desisyon ng korte. Wala ka ng karapatan sa akin at lalong wala kang karapatan sa perang pinaghirapan ng Villarasa Group. Binuksan ni Lani ang file ng loan application ni Marco at kinuha ang isang panulat. Sa harap ng nanlilisik na mga mata ni Cindy at ng namumutlang mukha ni Marco, mabilis na iginuhit ni Lani ang isang malaking pulang X sa unang pahina. Denied. Ang maikling sabi ni Lani, ang inyong kumpanya ay walang sapat na collateral at higit sa lahat, wala kayong integridad. At sa mundo ng negosyo, ang taong walang salita ay hindi karapat-dapat paglaanan ng kahit isang sentimo. Walang iya ka! Ang hiyaw ni Cindy, susugod sana siya kay Lani, ngunit agad siyang hinarang ng dalawang malalaking security guard na pumasok sa silid. Hinding-hindi ako papayag na ang isang katulad mo lang ang sisira sa buhay ko. Ilabas sila, ang malamig na utos ni Enzo. Habang kinakaladkad palabas ang nagwawalang si Cindy at ang tulalang si Marco, nanatiling nakaupo si Lani. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginginig sa ilalim ng mesa, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling matatag. Ang makitang ang mga taong nagnakaw ng kanyang pangarap ay ngayon ay nagmamakaawa sa kanyang paanan. Gayunpaman, habang papalabas si Cindy, lumingon ito sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lihim na tagumpay na tila hindi tumutugma sa kanyang pagkatalo. Akala niyo ba ay tapos na ito? Ang bulong ni Cindy na tila isang hininga ng ahas. May alam ako tungkol sa nakaraan ni Enzo na siguradong ikagugulat mo, Lani. Tingnan natin kung mananatili ka pa rin sa tabi niya kapag nalaman mo ang totoo. Hindi mo ba naiisip ang kahihiyang idinudulot mo sa ating pamilya, Enzo? Isang hamak na waitress ang ipinalit mo sa reputasyon na itinayo natin sa loob ng ilang dekada. Ang mga salitang yon mula sa isa sa mga board of directors ay tila mga palasong tumitagos sa makapal na pinto ng conference room, diretso sa puso ni Lani na nakatayo sa labas. Hawak niya ang isang tray ng kape na kusa niyang ginawa para kay Enzo. Alam niyang pagod na ito sa maghapong pakikipagtuos sa mga investor, kaya naisipan niyang ipagtimpla ito ng paborito nitong blend, isang maliit na kilos ng pagmamahal na akala niya ay sapat na. Ngunit sa harap ng mga taong ang tinto ay ginto at ang hininga ay kapangyarihan, ang kanyang presensya
ay tila isang mantsa sa isang mamahaling seda. Dahan-dahang nanginig ang mga kamay ni Lani. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa makintab na dingding ng hallway. Kahit suot niya ang pinakamahal na damit na ibinigay ni Doña Victoria, sa pandinig ng mga tao sa loob, mananatili siyang iyang waitress lang. Ang kontrast ng kanyang tahimik na pagsisikap at ng malupit na panghuhusga ng mundo ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kumpiyansa. Sa labas ng gusali, nagkakagulo ang mga reporter. Kumalat na sa social media ang mga larawang ipinakalat ni Cindy, mga kuha ni Lani noong siya ay duguan pa sa ulan, at mga larawan niya sa restaurant na may dalang maruming tray. Ang headline ay malupit: Cinderella o Scammer, ang sikretong karelasyon ng Villarasa chairman, isang hamak na katulong. Pumasok si Lani sa opisina ni Doña Victoria. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Lola, kailangan ko na sigurong umalis. Ako ang sumisira sa pangalan ni Enzo. Hindi ko kayang makitang nawawala sa kanya ang lahat dahil lang sa akin. Humarap ang matanda sa kanya. Ang mukha nito ay hindi kakikitaan ng galit, kundi ng isang malalim na lungkot. Lumapit si Doña Victoria at kinuha ang isang lumang album mula sa kanyang cabinet. Lani, may kailangan kang malaman. Ang lolo ni Enzo, bago siya naging bilyonaryo, ay nailigtas ang buhay ng isang matapat na katulong noong panahon ng giyera. Ang katulong na yon ang nagtago sa kanya at nagbigay ng huling piraso ng tinapay upang mabuhay siya. Ipinakita ng matanda ang isang kupas na larawan. Nanlaki ang mga mata ni Lani nang makita ang isang babaeng kamukhang kamukha niya. Suot ang isang pamilyar na locket. Ang locket na nahanap ni Enzo sa abo ng sunog. Ikaw ang apo ng babaeng iyon, Lani. Ang pagpapatuloy ni Doña Victoria. Ang pamilya namin ay may utang na loob sa dugo mo. Hindi ka basta-bastang waitress lamang. Ikaw ang dahilan kung bakit may Villarasa Group ngayon. Ngunit sa mundong ito, ang katotohanan ay madalas natatabunan ng ingay ng mga taong mapanghusga. Sa kabila ng revelasyong ito, lalong bumigat ang loob ni Lani. Kung mananatili siya, gagamitin lamang ng mga kaaway ni Enzo ang kanyang nakaraan upang pabagsakin ito. Ang pag-ibig para kay Lani ay hindi tungkol sa pagkapit. Ito ay tungkol sa sapat na lakas upang bumitaw para sa ikabubuti ng minamahal. Nang gabing iyon, habang abala si Enzo sa isang emergency meeting upang pigilan ang pagbaba ng stock ng kumpanya, tahimik na nag-impake si Lani. Wala siyang dinalang kahit anong mamahaling alahas o damit. Isinuot niya ang kanyang lumang suot mula sa probinsya at kinuha ang kanyang maliit na bag. Pumunta siya sa opisina ni Enzo sa huling pagkakataon. Walang tao roon. Tanging ang amoy lamang ng pabango ng lalaki ang naiwan sa hangin. Inilapag niya ang isang pirasong papel sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng sketch ng karinderya na iniingatan ni Enzo. Enzo! Ang boses ni Lani sa kanyang isipan ay tila isang hikbi na hindi mailabas. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang isang tulad ko ay karapat-dapat ding mahalin. Pero hindi ko kayang maging anchor na hihila sa iyo pababa sa dagat. Hahayaan kitang lumipad. Kahit ibig sabihin yon ay maiwan ako sa lupa. Lumabas si Lani ng gusali sa pamamagitan ng back exit. Iniiwasan ang mga kamera at ang liwanag ng syudad na tila nangungutya sa kanyang desisyon. Sa gitna ng dilim, habang sumasakay siya sa isang taxi, ang tanging naiwan sa mesa ni Enzo ay ang maikling sulat na basa ng kanyang mga luha. Patuloy kitang mamahalin sa malayo. Patawad kung hindi ko kayang panindigan ang trono na ibinigay mo dahil mas mahalaga sa akin ang iyong kaligtasan kaysa sa aking sariling kaligayahan. Nang bumalik si Enzo sa kanyang opisina, makalipas ang ilang oras, ang katahimikan ng silid ay tila isang malakas na hiyaw ng babala. Nakita niya ang sulat. Ang kanyang mga kamao ay nanginig sa galit at pighati habang binabasa ang bawat salita. Sa labas, ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak, tila nanggagaya sa gabi
Nang una silang magkita, ngunit hindi tulad ng dati, hindi hahayaan ni Enzo na matapos ang lahat sa isang paalam. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang head of security. Hanapin niyo siya. Ngayon din. At ihanda niyo ang lahat ng media outlet bukas ng umaga. May kailangan akong aminin sa harap ng buong mundo. Ang pag-ibig ay hindi isang lihim na dapat ikahiya, kundi isang katotohanang dapat ipaglaban sa harap ng buong mundo, kahit na ang kapalit nito ay ang lahat ng kayamanang mayroon ako. Ang bawat tunog ng shutter ng mga kamera sa loob ng malaking press conference hall ay tila mga sunod-sunod na kidlat na nagbibigay ng liwanag sa seryosong mukha ni Enzo. Sa harap ng 12 ng mga reporter at sa ilalim ng mga ilaw na nagbibigay ng matinding init, nakatayo ang chairman ng Villarasa Group nang walang kahit anong script sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa lens ng kamera. Tila ba tinitingnan niya ang bawat taong nanonood sa telebisyon at social media sa buong bansa. Sa isang maliit na waiting area ng isang pampublikong ospital, nakaupo si Lani sa isang silyang plastic. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang maliit na bag, habang nakatingin sa maliit na telebisyon na nakasabit sa pader. Ang balitang kanina ay puno ng paninira sa kanya ay biglang nagbago nang lumabas ang mukha ni Enzo. Ang babaeng tinatawag ninyong hamak na waitress. Ang simula ni Enzo, ang kanyang boses ay malalim at puno ng emosyon na nanginginig sa bawat salita. Siya ang apo ng taong nagligtas sa aking lolo noong panahon na wala pa kaming kahit ano. Si Lani de la Cruz ay hindi isang scammer. Siya ay isang biktima ng karahasan at pagkakanulo ng isang lalaking nagnakaw ng kanyang pangarap. Nanigas si Lani sa kanyang kinauupuan. Hindi niya akalain na ilalabas ni Enzo ang katotohanan sa ganitong paraan. Ipinakita ni Enzo sa screen ang mga dokumento ng pagmamaltrato ni Marco, ang mga medical records ng gabi nang mawala ang kanilang anak, at ang katunayan ng kanyang tunay na pagkatao. Haharapin ko ang bawat kaso at bawat maling balitang ipinakalat ni na Marco de la Cruz at Cindy Mercado. Ang pagpapatuloy ni Enzo habang ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng podium. At para sa babaeng mahal ko na nakikinig ngayon, Lani, ang trono ko ay walang kwenta kung hindi ka nakaupo sa tabi ko. Huwag kang matakot dahil ang buong mundo na ngayon ang saksi sa aking pangako. Hinding-hindi na kita hahayaang maglakad mag-isa sa ulan. Bumagsak ang mga luha ni Lani, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang uri ng ginhawa na tila nag-alis ng tinik na matagal nang nakabaon sa kanyang lalamunan. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad patungo sa hardin ng ospital, ang lugar kung saan huling namatay ang kanyang pangarap na maging ina, ngunit ngayon ay tila nagiging lugar ng kanyang muling pagsilang. Hindi nagtagal, narinig ni Lani ang mabilis na pagtakbo ng mga sapatos sa semento. Lumingon siya at nakita si Enzo. Humihingal ang lalaki. Ang kanyang suit ay bahagyang gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng takot na baka hindi na niya muling makita ang babae. Walang salitang binigkas. Tumakbo si Lani patungo sa kanya at agad siyang sinalubong ni Enzo ng isang mahigpit na yakap. Ang init ng katawan ni Enzo at ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango ay tila naging tanging proteksyon ni Lani laban sa lahat ng mapanghusgang mata ng mundo. Sa gitna ng hardin ng ospital, sa ilalim ng malungkot na liwanag ng buwan, naramdaman ni Lani na siya ay ligtas na. Akala ko ay iniwan mo na ako, bulong ni Enzo habang ibinabaon ang kanyang mukha sa leeg ni Lani. Natakot lang ako, Enzo. Natakot ako na baka mawala ang lahat sa iyo dahil sa akin. Ang sagot ni Lani sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Dahan-dahang humiwalay si Enzo at hinawakan ng pisngi ni Lani. Ang kanyang mga daliri ay marahang nagpunas sa mga luha ng babae. Wala silang kayang kunin sa akin na mas mahalaga kaysa sa iyo. Lani, ikaw ang aking tagumpay. Ikaw ang aking yaman. Ang sandaling iyon ay puno ng kilig,
at wagas na pagmamahal. Isang tagpong tila galing sa isang pelikula na pinangarap ni Lani noong siya ay naghuhugas pa ng mga plato sa restaurant. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang pares ng mga mata ang nakamasid mula sa isang madilim na sulok ng parking lot. Si Marco ay nakaupo sa loob ng kanyang lumang sasakyan. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at desperasyon. Hawak niya ang isang maliit na gadget na may pulang ilaw na kumukurap. Isang huling alas na inihanda niya matapos niyang malaman na tuluyan na siyang mabubulok sa utang at kahihiyan. Kung hindi ka magiging akin, Lani, sisiguraduhin kong walang sino man ang makikinabang sa'yo. Ang bulong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng baliw na galit habang dahan-dahan niyang inapakan ang gasolinador. Ang huling sayaw ng kasalanan ay hindi nagtatapos sa musika, kundi sa isang matalim na katahimikan kung saan ang bawat maling hakbang ay may katapat na kaparusahan. Ang charity gala ng Bilarasa Group ay isang dagat ng nagniningning na mga ilaw, mamahaling hiyas at mga bulong ng paghanga. Sa gitna ng ballroom, si Lani ay tila isang bituin na bumaba sa lupa. Nakasuot siya ng isang maringal na champagne-colored gown na may mga detalye ng perlas, isang simbolo ng kanyang kadalisayan sa kabila ng lahat ng putik na ipinukol sa kanya. Hawak niya ang braso ni Enzo at sa bawat ngiting ibinibigay niya sa mga panauhin, damang-dama niya ang seguridad na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ngunit sa likod ng mga mabulaklak na dekorasyon, may mga mata na puno ng lason. Si Cindy na nakapasok sa pagtitipon sa pamamagitan ng isang huwad na imbitasyon ay nakatayo sa isang madilim na sulok. Ang kanyang dating marangyang anyo ay wala na. Ang kanyang gown ay mukhang luma at ang kanyang makeup ay masyadong makapal upang itago ang mga marka ng puyat at pagkatalo. Sa kanyang nanginginig na kamay, hawak niya ang isang maliit na vial ng likidong walang kulay. Kung hindi ako ang magiging reyna, walang sino mang mananatiling nakatayo sa trono. Ang bulong ni Cindy habang dahan-dahang lumalapit sa buffet table kung saan nakalagay ang mga baso ng tsaan ni Lani. Nang mapansin ni Cindy na nakatalikod si Lani dahil kinakausap ito ng ilang mga banyagang investor, mabilis niyang ibinuhos ang lason sa baso. Ngunit bago pa man niya ito maibalik sa mesa, isang malamig at matigas na kamay ang humawak sa kanyang pulso. Nanigas si Cindy nang makita ang matatalas na mata ni Doña Victoria. Ang matanda ay kanina pa pala nakamasid, tila isang agila na naghihintay sa bawat galaw ng ahas. Ang dumi sa basong yan ay kasing itim ng budhimo ineng. Ang boses ni Doña Victoria ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Huwag mong subukang mantsahan ang gabing ito ng iyong kabuktutan. Sa takot na mahuli ng mga gwardya, marahas na binawi ni Cindy ang kanyang kamay at tumakbo patungo sa exit. Iniiwan ang baso na dahan-dahang tumumba at tumapon sa sahig. Ang likido ay gumuhit ng isang mapanganib na anyo sa puting tela ng mesa. Samantala, lumabas si Lani sa balkonahe upang lumanghap ng sariwang hangin. Ang lamig ng gabi ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na mapag-isa. Ngunit ang kanyang kapayapaan ay agad na naputol nang marinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang sa semento. Sa dilim ng parking lot sa ibaba ng balkonahe, lumitaw ang isang anyong hindi niya inaasahan, si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang baro ay marumi. Mukha siyang taong nawala sa sariling katinuan. Hawak niya ang isang mabigat na bakal. Ang bawat hakbang niya patungo kay Lani ay puno ng isang uri ng baliw na determinasyon. "Lani, bumaba ka rito!" Ang hiyaw ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Sira na ang buhay ko. Wala na ang kumpanya ko. Wala na ang lahat. At ikaw ay nagpapakasaya sa piling ng bilyonaryong iyan? Hindi ako papayag." Mabilis na bumaba si Enzo mula sa ballroom nang marinig ang kaguluhan. Hinarangan niya si Lani. Ang kanyang katawan ay nagsilbing kalasag laban sa desperadong si Marco.
Ang mga security guard ay nagsimula na ring pumalibot. Ngunit ang tensyon sa hangin ay kasing talim ng isang nakabukas na patalim. Tama na, Marco. Ang sabi ni Enzo, ang kanyang boses ay nananatiling kalmado sa kabila ng panganib. Lalo mo lang ibinabaon ang sarili mo. Sumuko ka na at tanggapin ang kahihinatnan ng mga ginawa mo. Tumawa ng mapait si Marco, isang tunog na walang bakas ng kagalakan. Sumuko? Para saan? Para panoorin kayong dalawa na maging masaya habang ako ay nabubulok sa hirap? Kung hindi kita makukuha, Lani, walang makakakuha sa'yo. Humakbang si Lani mula sa likod ni Enzo. Tinitigan niya ng diretso si Marco sa mga mata. Ang takot na dati ay bumabalot sa kanya ay wala na. Sa halip, ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na awa. Awa para sa taong naging asawa niya, ngunit naging alipin ng sariling kasakiman. Hindi na kita kinakamuhian, Marco. Ang malumanay na sabi ni Lani. Ang kanyang boses ay matatag sa gitna ng katahimikan ng gabi. Noon, akala ko ikaw ang mundo ko. Akala ko ang galit ko sa iyo ang magbibigay sa akin ng lakas. Pero ngayon, nakikita ko na wala ka na lang. Kahit ano, isa ka na lang banyagang hindi ko nakilala. At ang puot mo ay wala ng kapangyarihan sa akin. Napatigil si Marco. Ang mga salitang yun ni Lani ay tila isang masakit na sampal na mas matindi pa sa anumang pisikal na saktan. Ang katotohanang hindi na siya mahalaga kay Lani. Maging sa anyo ng galit, ang tuluyang bumasag sa kanyang huling depensa. Bumagsak ang bakal mula sa kanyang kamay, lumilikha ng isang malungkot na tunog sa semento. Kasabay nito, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang mga asul at pulang ilaw ay tumama sa mukha ni Marco, na ngayon ay nakaluhod na sa kalsada, talunan at walang kibo. Ang malamig na rehas ng kulungan ay tila naging huling hantungan ng lahat ng kasakiman at kasamaang itinanim ni na Marco at Cindy. Dito, ang bawat maling hakbang ay tinutumbasan na ng bigat ng bakal at katahimikan ng pagsisisi. Ang sikat ng araw na sumisilip sa maliit na bintana ng presinto ay tila walang init na dala para kay Marco. Nakaupo siya sa isang matigas na bangko, ang kanyang mga kamay ay nakapuso at nakakabit sa malamig na bakal. Wala na ang kanyang marangyang suit. Ang tanging suot niya ay isang kulay kahel na uniforme na tila lalong nagpadilim sa kanyang mukha. Sa kabilang silid, naririnig ang boses ni Cindy na pilit pang nakikipagtalo sa mga pulis. Ngunit ang bawat hiyaw nito ay wala nang silbi sa harap ng mga ebidensya ng tangkang paglalason at pagnanakaw ng mga dokumento sa kumpanya. Pumasok si Lani sa loob ng silid. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa at asul na pantalon. Mga kasuotang nagpapaalala sa kanyang simpleng pinagmulan, ngunit may dalang dignidad na hindi matutumbasan ng anumang kayamanan. Huminto siya sa harap ni Marco. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malawak na bangin na hindi na kailanman matatawid. Lani, honey, makinig ka. Ang boses ni Marco ay paos at puno ng desperasyon. Alam kong nagkamali ako, pero pinilit lang ako ni Cindy. Siya ang may kasalanan ng lahat. Kung tutulungan mo akong makalabas dito, magsisimula tayo ulit. Ibebenta natin ang mga natitirang ari-arian at mamumuhay tayo ng tahimik. Tinitigan siya ni Lani ng matagal. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang uri ng malalim na kapayapaan na tila nagpapaliit kay Marco sa kanyang kinauupuan. Wala ka ng ari-ariang ibebenta, Marco. Ang kondo, ang mga sasakyan, at maging ang huling sentimo sa bank account mo ay kinuha na ng gobyerno para pambayad sa mga utang at buwis na hindi mo binayaran. Ang tanging pag-aari mo na lang ngayon ay ang iyong konsensya. Yumuko si Marco. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nanginig sa pag-iyak. Isang huling pagtatangka na gamitin ang emosyon ni Lani. Ngunit alam ng babae
na ang mga luhang iyon ay hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot sa kanyang kinabukasan. Pagkatapos ay pinuntahan ni Lani ang silid ni Cindy. Ang babae ay nakaupo sa sulok, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa inggit nang makita ang maayos na anyo ni Lani. Ano ang ginagawa mo rito? Narito ka ba para pagtawanan ako? Ang bulyaw ni Cindy. Hindi sumagot si Lani. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa at inilapag ang isang supot na may lamang mainit na tinapay at isang bote ng tubig. Ang bawat paggalaw ni Lani ay puno ng banayad na pagkalinga. Ang tunog ng plastik na supot na nalulukot ay tila tanging musika sa gitna ng tensyon. Ito ang unang itinuro sa akin ni Enzo sa probinsya. Ang malumanay na sabi ni Lani habang itunulak ang supot patungo kay Cindy, na sa gitna ng gutom at paghihirap, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang ginto, kundi ang isang piraso ng tinapay na ibinibigay ng may puso. Hindi kita pinagtatawanan, Cindy. Pinatatawad kita dahil ayaw kong bitbitin ang bigat ng galit mo sa aking pag-alis. Napatulala si Cindy sa tinapay. Ang kanyang mga labi ay nanginig at sa unang pagkakataon, ang kanyang matatalas na mata ay napalitan ng isang uri ng hiyang tila bumubutas sa kanyang kaluluwa. Ang kabutihang ipinakita ni Lani sa kabila ng lahat ng kasamaang ginawa niya ay ang pinakamasakit na parusang natanggap niya. Lumabas si Lani ng presinto. Ang kanyang bawat hakbang ay tila kasing gaan ng isang balahibo. Ang hangin sa labas ay masarap sa pakiramdam. Tila ba dinala nito ang lahat ng bigat ng kanyang nakaraan. Sa labas, naghihintay si Enzo sa tabi ng kanyang sasakyan. Nakangiti ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki para sa babaeng mahal niya. Tapos na ba ang lahat, Lani? Ang tanong ni Enzo habang pinagbubuksan siya ng pinto. Tapos na, Enzo. Wala nang utang ang nakaraan sa akin, ang sagot ni Lani. Biglang kinuha ni Enzo ang isang telang seda at dahan-dahang lumapit kay Lani. May isa pa akong sorpresa sa'yo, pero kailangan mong isuot ito. Huwag kang titingin hanggat hindi ko sinasabi. Dahan-dahang itinali ni Enzo ang piring sa mga mata ni Lani. Ang kadiliman ay hindi na nakakatakot para sa kanya dahil ramdam niya ang init ng kamay ni Enzo na gumagabay sa bawat hakbang niya. Sa gitna ng tahimik na biyahe, naramdaman ni Lani ang sasakyan na dahan-dahang humihinto sa isang lugar na amoy sariwang damo at malinamnam na luto ng pagkain. Isang amoy na tila pilit na ibinabalik ang kanyang diwa sa isang lugar na mahalaga sa kanyang puso. Nandito na tayo, Lani, ang bulong ni Enzo sa kanyang tainga. Handa ka na bang makita ang iyong bagong simula? Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kislap ng diamante, kundi sa init ng tahanang binuo mula sa mga piraso ng pusong minsan nang nadurog. Dahan-dahang tinanggal ni Enzo ang piring sa mga mata ni Lani. Ang unang bumati sa kanyang paningin ay hindi ang matatayog na gusali ng Maynila, kundi ang malambot at kulay kahel na sinag ng papalubog na araw sa Batangas. Nanlaki ang mga mata ni Lani at dahan-dahang napahawak sa kanyang bibig. Sa harap niya, sa mismong kinatatayuan ng dating karinderya na tinupok ng apoy, ay nakatayo ang isang napakagandang gusali. Ito ay gawa sa puting kahoy at salamin, napapalibutan ng mga makukulay na bulaklak at may malaking karatula sa harap na gawa sa inukit na nara, Lani's Kitchen at Garden. Enzo, ano ito? Ang tanong ni Lani. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng tawa at iyak. Ito ang ating simula, Lani. Ang sagot ni Enzo habang dahan-dahang hinahawakan ang baywang ng babae. Hindi ko lang itinayong muli ang karinderya. Ginawa ko itong isang training center para sa mga kababaihang tulad mo, mga taong biktima ng karahasan at kawalan ng pag-asa. Dito, ikaw ang magtuturo sa kanila kung paano magluto, kung paano magnegosyo, at higit sa lahat,
kung paano muling mahalin ang sarili. Biglang bumukas ang pinto ng restaurant at lumabas si Aling Rosa, kasama ang mga dating customer at mga taong bayan na tumulong kay Lani noong siya ay wala pang anuman. Ang tunog ng kanilang mga palakpakan at hiyaw ng kagalakan ay tila isang masayang musika na nagpawi sa lahat ng alaala ng ulan at unos. "Welcome home, Lani." Ang hiyaw ni Aling Rosa habang niyayakap ang babae ng mahigpit. Sa gitna ng pagdiriwang, dahan-dahang lumuhod si Enzo sa harap ni Lani. Kinuha niya ang isang maliit na pilus na kotak mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang singsing na may disenyong tila isang munting mitya ng apoy, isang simbolo ng liwanag na hindi kailanman namatay. Lani de la Cruz, ang simula ni Enzo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. "Sinuportahan mo ako nung inakala mong wala akong anuman. Ngayong alam mo na kung sino ako. Gusto kong malaman mo na ang lahat ng Bilarasa Group ay walang silbi kung wala ang babaeng nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Lani, papayag ka bang maging asawa ko? Hindi bilang isang tauhan, kundi bilang reyna ng aking buhay at ng aking puso." Nabalot ng matinding katahimikan ng paligid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang huni ng mga dahon sa hangin. Tumingin si Lani sa mga mata ni Enzo, pagkatapos ay sa mga taong nagmamahal sa kanya, at sa huli ay sa langit na ngayon ay puno na ng mga unang bituin. "Yes, Enzo, higit pa sa oo," ang sagot ni Lani. Nang isuot ni Enzo ang singsing, binuhat niya si Lani at pinaikot ito sa gitna ng hardin. Ang bawat tawa ni Lani ay tila isang deklarasyon ng kanyang tagumpay laban sa bawat luhang pumatak sa kanyang nakaraan. Ngunit bago matapos ang gabi, may isa pang lihim na ibinulong si Lani sa tainga ng lalaki habang sila ay nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. "Enzo, may isa pa akong sorpresa sa'yo." Ang bulong ni Lani, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan. "Hindi na lang tayo ang magpapatakbo ng restaurant na ito sa susunod na taon. May bago tayong katuwang na darating." Napatigil si Enzo. Ang kanyang mga mata ay namasa sa kagalakan. "Lani, totoo ba ito? Buntis ka?" Tumango si Lani. Ang kanyang mukha ay puno ng wagas na kaligayahan. Ang anak na nawala sa kanya sa gitna ng karahasan ay tila ibinalik ng tadhana sa gitna ng pagmamahal. Isang bagong buhay, isang bagong pagkakataon at isang bagong pangarap. Hinahalikan ni Enzo ang noo ni Lani habang ang mga tao sa loob ng restaurant ay nagsisimulang magkantahan. Ang bawat haplos, ang bawat ngiti, at ang bawat hininga ay naging bahagi ng isang epikong kwento ng pagbangon. Ang waitress na dati ay itinapon sa putikan ay isa na ngayong inspirasyon ng katatagan. Ang pag-ibig na akala niya ay nagtapos sa isang madilim na gabi ay naging isang maningning na umaga na kailanman ay hindi na magdidilim. Sa dulo ng lahat, natutunan ni Lani na ang pinakamasakit na sugat ay ang siya ring magiging pinakamagandang bahagi ng iyong kwento. Dahil doon mo makikita ang iyong tunay na lakas. Ang bawat dulo ay isa lamang bagong simula na nakabalot sa ginto ng karanasan at pilak ng pag-asa. Lumipas ang 5 taon na tila isang mabilis na agos ng malinis na tubig sa sapa. Ang umaga sa Batangas ay sinalubong ng malambot na huni ng mga ibon at ang amoy ng bagong lutong pandesal na nagmumula sa kusina ng Lani's Kitchen at Garden. Nakatayo si Lani sa balkonahe ng kanilang tahanan, pinagmamasdan ng isang maliit na batang lalaki na masayang tumatakbo sa damuhan kasama ang isang malusog na asong gala. Ang parehong aso na minsan ay binigyan ni Ani Enzo ng tinapay sa ilalim ng ulan. Dahan-dahang lumapit si Enzo mula sa likuran at niyakap si Lani. Ang kanyang haplos ay kasing init pa rin ng dati, puno ng seguridad na naging pundasyon ng kanilang pamilya. Wala na ang kaba sa dibdib ni Lani
Wala na ang takot na baka sa isang iglap ay mawala ang lahat. Ang katahimikan ng kanilang paligid ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang banal na musika ng kapayapaan. Sa mga taong lumipas, madalas maitanong ni Lani sa kanyang sarili, napatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanya? Sa tuwing nakakatanggap siya ng balita tungkol kay Marco na nananatili pa rin sa loob ng kulungan, o kay Cindy na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang hamak na labandera sa malayo upang mabuhay, wala nang nararamdamang kirot si Lani. Ang pagpatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang lahat. Ito ay nangangahulugang pinutol na niya ang kadena ng pait na nag-uugnay sa kanya sa kanila. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon at iyon ang pinakamahalagang tagumpay na kanyang nakamit. Natagpuan na ni Lani ang tunay na katarungan, hindi sa pagkakakulong ng kanyang mga kaaway, kundi sa kalayaang mabuhay nang walang bahid ng puot. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay naging mga peklat na nagsilbing mapa ng kanyang katatagan. Natutunan niya na ang halaga ng isang babae ay hindi nakadepende sa kung gaano siya kahusay magsilbi sa iba, kundi sa kung paano niya pinahahalagahan ang sariling kaluluwa bago ang anuman. Inay, tatay, halina kayo, luto na po ang agahan. Ang masayang hiyaw ng kanilang anak na si Gabriel. Bumaba ang mag-asawa at sinalubong ang kanilang anak nang may mga ngiting kasing liwanag ng sikat ng araw. Sa hapagkainan, habang nagdarasal at nagpapasalamat sa biyaya ng pagkain at pagmamahal, naramdaman ni Lani ang huling piraso ng kanyang pagkatao na tuluyan ng nabuo. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi na isang trahedya ng isang waitress na itinapon sa ulan. Ito ay naging isang alamat ng isang reynang bumangon mula sa sariling abo. Ang aral na nais iwan ni Lani sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento ay simple lamang. Ang ulan ay darating, ang bagyo ay lulupig, at ang mga tao ay maaring bumigo sa iyo. Ngunit hanggat mayroon kang lakas na tumayo at pusong marunong magpatawad nang hindi kinakalimutan ang sariling dangal, palaging may umagang naghihintay na puno ng liwanag at bagong pag-asa. Dito nagtatapos ang mahabang gabi ni Lani at dito nagsisimula ang isang walang hanggang kabanata ng kanyang kaligayahan.